Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanod. Din bala padulo ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa You Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Hapon Pilipinas, mayong hapon, Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sa katawran. Maayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Youth Connect. Adlaw karon sang Biyernes, Agosto 8, tuig 2025. Mabiyan inina ang ikaduha sa limatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Agosto tuig 2025. Sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon, aton nga mabatian ang tuhoy sa latest Youth Statistics Update na ginaobra sa National Youth Commission sa digman sa mga datos sang nanaytuhay ng mga ahensya sang gobyerno na ngay sang Philippine Statistics Authority, Department of Education, Department of Labor and Employment, kag iban pagid nga mga government agencies nga nagatipon sang mga datos may kaangtanan sa aton nga pamatan-on. Pamatian mga biyan ang mga pahayag sang Regional Cluster Head sa National Youth Commission, si Ma'am Grizel Joyce Pugna Hardelesa. Ano pala ang katuyuan sa sining Youth Statistics Update? Paano bala ini makabulig sa pagpasad o kung pagdisenyo sa mga programa kag proyekto para sa mga pamatan-on. Kag iban pa nga impormasyon ang aton nga pagapatpaton sa indigid lamang madugay. Samtang aton man istoryahan mga biyan ang mga nakalinyada nga aktibidad sang panalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan Iloilo Province para sa karong nga tuig nga selebrasyon sang Linggo ng Kabataan. Bala ang mga aktibidad nga mahimo pa sa kupan, bantayan mga biyan sa indigid lamang madugay.
Samtang gina-congratulate naton ang mga latest graduate sa DTI BYE program sa isenta ka mga pamatanon na may tagsa na ka negosyo mga biyan ang nagaupod. Sa isa ka aktibidad or intensive training sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Ang ining aktibidad mga biyan ang ginpasakupan sang tigpulo ka mga tiglawas gikan sa nunay tuhay nga probinsya sang Western Visayas, including the province of Negros Occidental. Sidalom sang sininga training, mayara sang bootcamp nga nag-focus sa 4 ka critical business areas. Gaginalkipan sang pagtukod sang mapag-on nga business identity, pag-apply sang design thinking kag business model canvas, pag-adapt sang customer-centric marketing na may digital transformation, ag pagtuon sang labing importante nga mga finance function. Sa 60 ka partisipante, may 20 nga nahatagan sang kahigayunan nga makapasakop sa final pitching competition sa din ilang nga ginpakita ang ilang mga business strategies sa panel of experts. Sa ulihi giningadan nga top 5 winners sanday Marian Jacinth Delgado sa Aklan sa iyang nga Ati-Atihan Avenue Food Park. Subuman si Marjan Morales ang San Dionisio Iloilo sa iya Scentless Vineyard. Si Shelene Ann Samba sang Gimaras sa iya Tashi Mushroom Farm. Si Jude Patrick Ruiz Delpin sang Kapi sa iya Judelites Enterprise. Kag completing dali sa top 5 mga biyan, si Jabe Espada sang Bago City sa iya Espada Cafe and Resto Bar. Mabiyan oras sa Radyo Pilipinas, it's 1:11 in the afternoon. Sa ato nga pagpanumbalik, ato nang pamatian ang tuhoy sa youth statistics. Hindi kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahanundo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito
noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Duwawin mo siya. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumaw ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:17 na sa hapon. Sige po nagapamati mo sa pagpalagad sa programa Youth Connect. You connect! Mabiang ginpagawa na sa National Youth Commission o kung NYC ang labing uling nga youth statistics. Kung sa diin mabiang nagagawa nga ang Western Visayas may ara sa a total of 2,263,165 ka pamatanon. Mas madamo ang mga lalaki nga masobra sa 1.1 million samtang ang kabainhan yara lang sa 1.09 million. Sa kabugusan ang Pilipinas mga biyan mayara sang 31,903,564 ka pamatanon. Edad 15 tub 30 anyos. Ang populasyon mga biyan isa lamang sa mga component na mahimo nga ma-check sa bahin sa
youth statistics. Ini mayara man sa content para sa governance, active citizenship, economic empowerment, global mobility, agriculture, environment, peace building and security, social inclusion and equity, health and education. Kag para mas ipahangop sa aton kung ano bala ang youth statistics at paano bala ini gamiton, yari ang interview sa inyo alagad sa kay Ma'am Crizel Joyce Pugna Hardelesa, ang cluster head sa National Youth Commission sa Western Visayas. Opo natin si Ma'am Crizel Joyce Pugna Hardelesa, ang atong sininga cluster head for NYC Region 6. Ma'am Crizel, ang imo sininga pagpanamyaw sa atong sininga mga tagparamati sa mga hapon. Mayong hapon sa tanan nato nga mga tagpalamati at pinakalipay din nato nga kita nang imbitahan sa mga hapon sa inyong programa. Madaming gito salamat. Ma'am, recently ginanunsyo sa National Youth Commission ang tuhoy sa Youth Statistics Update. Ano ba ma'am ang Youth Statistics Update? Ang aton nga Youth Statistics Update, ini siya ginobra sa National Youth Commission paagi sa mga Planning, Monitoring, Evaluation Division, Statistics Unit, nga na-release lang tini nga July lang 2025. May ari dari different na updates related or focus aton nga 10 centers of youth participation, mga current issues ug topics na nag-affect sa aton nga youth. So ang aton nga youth statistics update revolves sa governance, active citizenship, economic empowerment, global mobility, agriculture, environment, peace building and security, social inclusion and equity, health, tax, education. So, amo na siya sir ang unang sa aton nga youth statistics update. I see. Ma'am Crizel, paano ba na tipo ng ining nga mga batos? Is this in the form of a survey o kung may mga palamangkutanon nga ginasabdan ang mga pamatanon? Ang ining nga mga datos sir, ginkolekta halin sa nagkalain-lain nga mga ahensya, pareho sa PSA, DepEd, DOH, DOLE, kag iban pa natin nga mga ahensya. Pag ang mga datos man iban din request paagi sa pagsulat, pag-email, kag tanan nga available nga data sa website ng different agencies na napang-mention naton. Ang iba dahil lain ang mga reference year or pesta sa ilang mga statistics nga nakolekta, kay kada ahensya may kanya-kanya silang frequency kung kada tanong sila mag-collect ng data. May hari man din nga iba halin sa survey kag mga administrative data. So, amo na siya sir ang kung paano natin natipon ang datos. Pero kalabanan yung update ni ay as of 2024. I see. Kumbaga ma'am, the results or the source would vary depende sa kung ano ang ginapangita naton nga datos for education. So DepEd ang aton sininga palamdan, samtang sa labor force naman ang Department of Labor and Employment. I see. Ma'am, ano naman ang mga key result or information nga aton talupangdan sa latest nga youth statistics? So sa latest na youth statistics, sir, makita natin na ang whole yun nga youth population nato sa Bilog ng Pilipinas, kasi may harap man kita dari nga data nga naka-per region. So makita mo natin kung pila naka-youth dari sa aton nga region. Tapos makita natin kung pila ang mga registered voters natin for the national and local election, for the Sangguniang Kabataan election. At ang mga active citizenship naman, ang mga youth organizations natin nga nag-register sa Europe. Sa economic empowerment naman niya, ang youth labor force natin, kag ang youth employability programs ng DOLE, kag sa global mobility naman niya, mga youth migrants, sa mga exchange visitor program participants natin. Sa agriculture naman niya, mga beneficiaries ng ilang mga programs. Kag sa peace building and security naman, mga makita natin rin mga drug dependent nga use cases, mga persons deprived of liberty. Sa social inclusion and equity naman, makita natin rin kung pila ka youth
with disability at mga child abuse cases, child labor cases. Kag sa health naman, yung muli ang medyo pinakadamo natin nga statistics dari, ang rising HIV cases, sexually transmitted infections, teenage pregnancy, kag mental health. Kag lastly, sa education, ang mga TechVoc or Technical Vocational Education and Training, kag mga status sa mga scholarships, kag other nga mga enrollment rates sa aton nga mga junior high kag senior high students. Ayun. So, nagkakalain-lain ng mga data based sa mga topics na napamention natin kanina. Ma'am Crisel, sa mga nanging resulta, ano diri ang ginakalipay nga resulta sa National Youth Commission? Ginakalipay man sa NYC, sir, ang makita natin diri nga nagtaas ang enrollment rate sa aton nga mga kabataan. So, nagapakita hinit ang paghusol sa aton nga ekonomiya, kag edukasyon sa kabataan. Siguro, tungod man nga nagdugangan or nagdamo ang mga scholarship grants and other nga mga educational programs. Overall, ang unod sa aton nga youth statistics update, ginakalipay na amon kay isa ini siya plataporma kung sabihin nga na-compile natin ang mga data para sa mga kabataan. Tungod sini, maapos kag madali nga ma-access ang informasyon sa nagakalain-lain nga mga ahensya. So, amo na siya sir, isa sa mga ginakalipay sa NYC. Ma'am, ano naman ang mga resulta nga ginakahangawan sa komisyon? Based sa aton nga results sa aton nga statistics update, more gid ang aton nga issues or ang mga concerns nag-revolve sa health nga pagtaas ng HIV cases, kag teenage pregnancy. Kag makita man diri naton sa employment naman at child labor cases naton medyo mataas man and abuse cases, sir. So amo ni siya ang mga areas or mga issues nga medyo kailangan pa tagaan natin sa attention. Ma'am, nga importante nga matunaan o kung mabasa man lang sa mga pumuluyo ang ining youth statistics. Importante ini sir, publish man ini siya online. Tanaman kita siguro may access sa internet kung matagahan ng tsansa, mabasa natin ini, kaya importante para mahibalhan natin ang kahimtangan sa kabataan sa Pilipinas, lalo na diri man sa aton nga region, kaya may data gid kada center participation diri sa aton nga region. Kag kubra kita sa mga epektibo nga polisiya kag programa sa aton naman nga site sa mga agencies, kag mapabasog ang suporta natin sa kabataan. Pag magamit man din sa ato ng mga stakeholders para batihan sa ilang mga research, presentations, kag kung ano man yung mga programa in the future, especially man sa ato ng mga tungguniang kabataan official. Ma'am, in the regional level, how would you assess ang naging resulta nga ini? Pabor bala ini or giigakalipay bala naton ang mga nagagwa ng mga datos? Sa regional level, sir, may harap kita ng mga areas na pabor man sa aton, kag may harap man mga areas nga kung sabihin harap sa third or fourth na rank si Region 6. So, gusto ko lang man i-share nga ginpresent ini siya naton sa amon nga PYDP or Philippine Youth Development Plan nga Regional Interagency Committee kung sabihin upod nato ng iba niya mga ahensya ng gobyerno. Nag-discuss ini siya namon kay para mas ma-identify dito ang mga issues and concerns nga kailangan pang mas mapabasog o may mga programa ang iba nato nga ahensya para ma-share man naton sa iba naton nga youth kag ma-improve naton ang aton nga statistic or ang statistic naton sa amon siya nga aspeto. Angot dira ma'am kati na-mention kay ina, medyo ginakaalarma naton o ginakangawan naton ang rising cases in the number of teenage pregnancies at the same time sa mga sexually transmitted diseases. May ara ma'am sa ginpabutyag na kung pahayag ang Department of Health sa sining pagsinapol ninyo?
sa amon nga pag sinabo sir, wala kami isang representative ni DOH but discuss namon nga next week ma-visit kami sa ila kay naayo man sila sang highlights sa amon nga meeting kay para ma-discuss gid namon ang mapadalman kung ano pa ang mga next steps naton para ma-address ini nga mga issues and man nato nga may aya na sa mga existing programs man si DOH and other agencies para ma-address ini so kailangan nang gid naton siguro nga mapabas kong ili that ma-spread naton sa aton nga mga kabataan para maging aware man sila nga may mga programa dali nga para ma-address ang among nga issue. Ayun, ma'am, sa mga agencies, organizations, youth and youth serving leaders naton, paano bala gamiton kung kundiin pwede magamit ang ining resulta sa youth statistics? Sa mga youth and youth serving organizations or sa mga agencies, hindi nga youth statistics naton, pwede gid magamit bilang basihan sa pag-design naton sa mga programa, pag-allocate ng resources, paghihibalo naton sa youth data para may ara kita sa ginabasihan kung muni nga mga programa nga ginubra kag ang pag-access sa muni nga data maging evidence-based man kita kag reliable sa pag-ubra sa mga policies kag programs. Kaya nga ato nga mga youth organizations pwede iningang gamiton nila bilang basihan kung ano ang mga focus nila nga ang ipukusan nila nga mga activities in the next month or in the next year nga pag-obrahon nila. Speaking of youth, Ma'am Grisel, sa buong Agosto, we are celebrating siyang mga linggo ng kabataan. Ano ba ang ining linggo ng kabataan? Ang linggo ng kabataan, sir, ina-celebrate ini siya naton every August 12. Usang kada tuig, sa subong year, ang aton nga team, local youth actions for the SDGs and beyond. Nga hatag siyang strong emphasis sa role sa aton nga mga kabataan sa pag-localize sa mga SDGs into the local setting. Ang ating mga kabataan subong, especially our Sangguniang Kabataan, local youth development officers, kag local youth development council members, kag mga youth organizations, ay nag-organize ng kanya-kanyang mga celebrations ng kabataan, not only for August 12, but month-long celebration sa sir. So, kung makita natin, kadamo sa mga programa sa mga kada LGU, kada province, kaging preparar ang aton ng mga SKs para sa kabataan. Ayun. Ma'am, speaking of activities, no, ano man ang mga ginapreparar ninyo karon sa NYC to highlight this year's celebration? Sa NYC, sir, sa national naman yan namon nga celebration, may harap kami sa 2025 nga PYBP Festival, kung sabihin may harap man sang kabayani, kag LYBC nga awarding program, gathering ini siya sa mga youth representatives from all over the country, ang mga members ng aton youth organizations, local youth development council members para ma-recognize ang ilang mga contributions sa youth development. Kag kini gina-recognize man ang volunteerism nila kag ang ilang leadership sa pag-conduct sa mga different programs and activities. Dali naman yun sir sa Region 6, padayon kita sa pag-attend sa mga Linggo ng Kabataan celebration sa nagkalain-lain ng mga probinsya kag LGUs. Kag tomorrow, may aras ang panay-wide na kick-off celebration sa Roa City Capiz. This is organized by the Boris Youth Leadership Institute na nag-partner kita sa ila and mag-conduct kita dito sa mga may mga symposium tomorrow and talk shows na related sa aton nga team sa Linggo ng Kabataan. And also, nag-partner man kita sa Sangguniang Federation sa Iloilo Province sa ilang Paragon. Awarding ini siya sa mga outstanding Sangguniang Kabataan Chairperson, Sangguniang Kabataan Council, Federation President, at local youth development council members, mga youth organizations natin, not only sa province but also sa municipal level para ma-recognize man ang ilang mga
contribution. So pamoy na siya sir kag damo man sa mga activities nga ginakandak ang kada LGU nga ginasuportahan man sa NYC Region 6. Ma'am, personally or sa inyo sining opisina sa NYC, may particular request ka mo ma'am on what topic or on what way nga kabay ma-highlight sini nga tuig nga linggo ng kabataan? Sa amon sir, the specific topic tihang ato nga team nag-revolve sa SDGs or Sustainable Development Goals. Gina-request man naman or highlight man ang ato nga Philippine Youth Development Plan or ang PYDP. Kaya amon ni siya ang ato nga framework for youth development, and under sa PYDP may mga standards of participation kita na pwede man natin ma-relate or ma-anchor sa Sustainable Development Goals. And aside from that, any man nga mga topics nga related sa aton nga team are all welcome man. And also may improvise si NYC nga do toolkit for all na mag-conduct ng ilang mga linggo ng kabataan celebration na also matag kita or ma-highlight or ma-inform kita para ma-share man natin sa mga sa followers man namon ang ilang mga activities nga ginpangubra. Ayun, may this year celebrations ang Linggo ng Kabataan be an avenue para maistoryahan kag ma-highlight ang kaundan sa Philippine Youth Development Plan. Lastly, Ma'am Crisel, ang imo sini nga mensahe sa aton mga pamatanon diri sa Western Visayas. Sa aton nga mga kabataan diri sa Western Visayas, ang kabay pa nga hindi kita mo madulahan sa ang drive ninyo and energy to join sa mga youth activities nato, not only sa inyong community, sa school, pag kung sabihin pa mga opportunities na available, kag encourage kita mo namon nga mag-participate, kag mag-conduct man kung may ara ka mo sa mga other programs, projects, and activities nga makabulig sa aton kabataan. Kag ang NYC Region 6 open gid ang hamon nga tanan nga communication channels, and very willing to extend assistance kung kinahanglan man, not only to our SKs but also to all the youth nga diri sa region. So amo lang siya. Ayun, Thank you. Ma'am, for those who hindi pa familiar sa opisina sa National Youth Commission, sa gani ka mo ma'am located, kag paano ka mo malabot ma'am? Okay. Ang amon nga opisina located sa ground floor sa MK Building, Dungon B, Haro. So along the road na siya sa may diversion, lapit sa Wilcon Depot. And malabot kami via sa amon nga email, nyciloilo@nyc.gov.ph, and ang amon nga Facebook page, NYC Region 6, and very responsive man kami sa Facebook and sa email, sir. So they can contact us anytime or personally, pwede man ko nila ma-message sa Facebook if may ara sila sang gusto nga i-coordinate, collaborate, or anything man nga mabulig namon sa ila. Ayun, Ma'am Crisel Joyce Pugna Hardeleza, ang ating siling cluster head for Region 6 ng National Youth Commission. Ma'am, madamo giga salamat kag padayon. Madamo giga salamat, sir. Ngayong hapon. Thank you so much, ma'am. Ha? There you have it, Mabian. Si Ma'am Crisel Joyce Pugna Hardeleza, ang cluster head sa National Youth Commission Western Visayas. Kagaiya nga gin-emphasize Mabian ang importansya sa sining mga datos sa paghiya para sa mga pagdisenyo kag pagpasad sa mga naituhay nga mga programa kag mga proyekto nga aton ipatuman sa mga pamatanon. Kabay ang mga areas o diin manubo ang performance sa Western Visayas, mangin wake up call no, sa aton sini nga mga ahensya sa gobyerno para pabasugon pa ang ilang mga pagtiwa. We understand mga biyan nga ang aton sini nga mga national government agencies are doing their best no, para nga mahatag sa aton sini nga mga pamatanon ang serbisyo nga ila sini kinahanglanon. Sa sining statistics update mga biyan, nagagwa no, nga out of 5,257 registered youth and youth serving organizations, ang Western Visayas
ang nagapangatlo sa may pinakamataas nga numero sa siniiyang mga registered youth and youth serving organizations with a total of 462 registered organization. Samtang magluwas diri mga biyan ang labor force naman sa Region 6, kita ang mayara sang ikalima sa pinakamataas mga biyan nga labor force out of more than 7.3 million nga pamatanon nga yara sa labor force o kung mga pamatanon mga biyan nga may kapasidad nga magtrabaho. Ang Western Visayas mayara sang employment rate nga 437,834 and mayara pa sang 53,424 nga wala sang trabaho. We are looking forward nga ining nabiling nga masobra 53,000 ang matagan man sang oportunidad nga makatrabaho soon o pilagi man sa aton nga mga nalaytuhay nga mga kumpanya, ahensya sa gobyerno kag sa kapisan mismo sa aton sining nga mga pamatanon. Samtang sa ibang pagid nga mga datos mga biyan, sa bahin naman sa mga ATI beneficiaries o Agricultural Training Institute beneficiaries, ang aton nga rehiyon mga biyan, ang lakip sa ika-11 o sa pinaka may mataas nga numero sa mga nahanas nga pamatanon. Ini ginalakipan sa a total of 1,375. 663 ang babae and 707 mga lalaki. And we are looking forward nga ang inipagig nga numero mas magsaka pa kay kung ikumpara naton sa number 1 which is Region 4A sa ilatuya nga area nagdangat sa 2,617 ang kabugusan nga numero sa mga pamatanon nga nahanas pinagi sa mga training sa ATI kag kung ikumpara naton ang 1,375 nga datos sa aton sining nga rehiyon, halos katungagid ang diferensya. Sa bahin naman sa environment mga particularly on youth in environmental activities, ang Region 6 mga biyan ang ikatatlo o ika-5 o sa may pinakamataas nga involvement sa mga environmental activities. Out of 9,823 ang aton sining mga pamatanon diri sa Western Visayas, 682 of them ang aktibo nga nagapakigbahin sa mga environmental activities. Pinagi sa pag-volunteer bilang membro ko na volunteer sa mga organisasyon nga mayara sang pro-environment advocacies. Kung youth beneficiaries naman sa dalom sa National Greening Program, ang Western Visayas mga abyan, ang yara sa ika-10 na lugar. 275 ang lalaki, 125 ang mga babae. Samtang sa health mga abyan, ay isa sa mga ginakahangawan karon sa aton nga National Youth Commission. Yari naman mga biyan ang mga resulta sa statistics sa aton sining health sector. Kung HIV cases mga biyan ang aton sining pag-aistoryahan,
kung ang human immunodeficiency virus sa masobra 11,300 ka pamatanon nga na-diagnose with HIV, ang Western Visayas ang ika-4 sa may pinakamataas nga contribution with a total of 842. 786 diri mga lalaki and 56 ang mga babae. And as to other sexually transmitted infections, ang Western Visayas mga biyan ang nagapang-apat out of 150,942 ka pamatanon with sexually transmitted infection other than HIV. Ang aton sining nga rehiyon, lakip mga biyan ang Negros Occidental, mayara sang kabusan nga 11,142 youth diagnosed. 5,802 diri ang female, while 5,340 ang male. Sa teenage pregnancy, out of 128,717 ka total live births given by youth, edad 15 tugtog 19 mga biyan, ang Western Visayas ang nagpangsyam with a total of 7,249 teenage pregnancy recorded mga biyan with live birth. 3,623 ang lalaki and 3,626 ang babae. Kag sa mental health naman, kasi wala kita mga biyan siyang specific data as to region 6 sa mental health. Kung basihan mga biyan ang datos nga napaskil sa system sa NYC, ang Western Visayas ang ikapulo man sa may pinakamataas nga cases of mental health or youth outpatients admitted for mental health crisis hotline. Nasa 64 nga numero 23 ang lalaki and 41 ang babae. Sa atong mga kulturan nga interesado mabalaan ang kaundan sa sining youth statistics, encourage kid nga mag-check kamo mga abyan sa website na ginhatag sa National Youth Commission and mag-visit sa ila sining Facebook page. Nagkabay nga ang ining mga resulta sa mga statistics ang panginpuslan gid sa aton sining mga government agencies, local government units, kag subong man mga youth leader sa pag-ubra sa mga programa kag proyekto addressing these concerns and these developments.
Lastly, mga abyan, ayari ang mga aktibidad sa SK Iloilo Federation para ini mga abyan sa linggo ng kabataan. Gina sa ulog kada bulan sang Agosto. Subong Agosto 9 mga biyan ang PPSK Iloilo naghiwat sang bamboo tree planting activity sa Daha Dam site sa Banwa sang Maasi. Was gadlaw Agosto 10 sa uman ang pag-abot sa mga boy and girl officials kag team building activity. Sa Agosto 11, hiwato naman ang opening sa local trade and artisan fair, pati na ang sashing sa official kag oath of IPYDC members. Samtang hiwato naman ang sangguniang palalawigan orientation of boy and girl officials, seminar on resolution and ordinance making, voters education, kag SDG Talk. Sa Agosto 12, hiwaton sa Capital Office Tour Day, final briefing kag legislative simulation. The space between us is like a space for youth, space for innovation, and fellowship dinner sa mga boy and girl officials. Sa August 13, hiwaton ang Capital Office Tour Day 2 sa mga boy and girl officials. Yaraman sang presentations, ordinance making contest, reflection, awarding, and recognition ceremony. Sa August 15, hiwato naman ang simultaneous provincial activities, provincial numeracy and literacy program, kagugma sa palibot or the cleanup drive. Sa Agosto 16, hiwaton ang healthy kamataan, pagparagtag sa 5-in-1 vegetable packs. Sa Agosto 20, 22 kag 27, hiwato naman ang Medical Mission Child Protection Policy Talk, Teenage Pregnancy Talk, 2-in-1 Mental Health and HIV Awareness Program, and Youth Adaptation or Climate Change. Sa August 22, hiwaton ang Bugal sang Turismo Video Making Contest. August 25, ang Provincial Mobile Legends Tournament. At sa August 30, ang Paragons Bugal sang Iloilo Awards. Ang karon nga tuig nga selebrasyon sa Linggo ng Kabataan sa Iloilo Province. Nakaangkla mga biyan sa tema nga Local Youth Actions for the SDGs and beyond. So, kabay sa aton sining mga pamatanon diri sa probinsya sa Iloilo. Ipakita ang suporta sa PPSK lagi sa pagpakigbahin sa ila sining mga ginpreparar nga aktibidad subong nga tuig. To know more about the different activities nga gin-prepare sa SK Provincial Federation of Iloilo, bisitahon ang Facebook page nga PPSK Iloilo Province. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:52 sa hapon. Mabiyan ba kita sa oras nga nabilin sa aton nga pagpakalagad. Diregi lamang ko itong edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Agosto 8, tuig 2025. Nangalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochel Jones Otahero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Herbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sa Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.